Ang sarap sa buhay kung ang lahat ng iyong pangangailangan ay matugunan. Ngunit paano kung hanggang sa pangarap mo lamang ito matutupad? Tunghayan natin ngayon ang kwento ng buhay ni Arlene. Hindi makalimutan ni Arlene ang lahat ng pagsubok na dumating sa kanyang buhay, lalo na noong bata pa lamang siya. Namulat itong si Arlene sa totoong buhay kasama ng kanyang itinuring na inang si Cassandra. Masaya ang bata ay bagamat mahirap pero kontento siya sa buhay. Ang malaga sa kanya ngayon ay nakain sa araw-araw at nakapasok siya sa paaralan. Sinasamahan ng dalagita ang kanyang ina sa pagtitinda sa palengke sa tuwing walang pasok ito. At ito ang gusto ng bata para naman makabawi sa sakripisyo ng kanyang ina. Minsan ay sumagi sa isipan ni Arlene at naitanong niya sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama, kung bakit hindi ito napakita sa kanila mula noon. Ang tanging sagot lamang ng ina ay iniwan sila at sumama ito sa ibang babae at kailanman ay hindi na ito muling babalik pa. Gusto sanang maging kompleto ang pamilya ni Arlene. Ngunit kung ganun man ka-irresponsable ang lalaking iyon ay mas mabuti pang huwag nilang makita pa. Nagpatuloy si Arlene sa pag-aaral hanggang sa nakatungtong na ito sa high school. Pangarap niya sanang maging isang engineer nang sa ganun ay siya mismo ang gagawa ng kanilang tatayong bahay balang araw. Ngunit baka hanggang pangarap lamang ito dahil sa hirap ng buhay nilang mag-ina. Pumasok isipan ni Arlene na maghanap na lamang siya ng trabaho bilang tulong sa kanyang ina at suporta sa pag-aaral nito. Lalo na ngayong malapit na siyang magtapos sa high school at makapasok na rin siya sa kolehiyo. Ngunit sa kasamaang palad habang naglalakad itong si Arlene sa kalsada para puntahan ang isang kumpanya, sa hindi na sanadyang pagkakataon ay sumalpok sa kanya ang isang kotse at ito ang naging dahilan para madala siya sa ospital. Labis na nalungkot itong si Cassandra sa pangyayaring iyon dahil sa balitang hindi niya inasahan. Hindi na makalakad itong si Arlene. Halos gumuho ang kanyang mundo, paano na ang kanyang pangarap, lalo na sa kanyang ina. Samantalang hindi naman makapaniwala itong si Don Diego sa aksidenteng kanyang naranasan. Bigla kasing nawalan ng preno ang kotseng kanyang pinagmamaneho. Pilit niyang iniwas iyon sa dalaga ngunit wala siyang nagawa. Kaya sa oras na iyon si Don Diego mismo ang nanggatid sa dalaga patungo sa ospital at pinalam niya sa mga doktor na gawin ang lahat ng bagay para makaahon ang dalaga at siya na mismo ang bahala sa lahat ng bayarin dito. Habang inasikaso ng mga doktor itong si Arlene, umalis muna ang Don at nagtungo sa kanyang opisina. Sakto namang dumating itong si Cassandra. Muntik na silang magkita ng Don. Doc, kumusta po ang anak kong si Arlene? Mrs., ginagawa po naman ang lahat ng bagay para sa operasyon ng paa niya. Nasa kanya na lamang kung gusto niya makalakad pang muli. Tsaka huwag kang alala dahil si Mr. Diego na ang bahala sa lahat ng gastusin. Pero Doc, paano na ang pangarap ng anak ko na maging isang engineer? Hindi na lamang nakapasalita ang doktor at muling nagtungo sa higaan ni Arlene. Samantalang nakarating naman itong si Don Diego sa kanilang opisina. Hindi niya alam kung bakit nawala ng preno ang kanyang sinasakyan samantalang ginamit niya ito kagabi. Wala na siyang ibang pinagdudahan maliban na lamang sa kanyang katulong at isang dalaga na pinatuloy niya sa bahay. Si Maureen, ang anak ng katulong na bigla na lamang dumating sa kanilang pamamahay. Samantalang nagising naman itong si Arlene. Sa pagmulat ng kanyang mata, nakita niya si Cassandra sa kanyang harapan habang nakatingin sa kanya. Nay, kumusta? Bakit hindi ko po magalaw ang binti ko? Anak, kakatapos lang operahan ang mga binti mo. Ang sabi ng doktor, bago ka makalakad, kailangan mo itong pagsumikapan para muling bumalik ang lakas ng binti mo. Nay, nalaman niyo ba kung sino ang bumunggo sa akin? Anak, hindi ko pa siya nakikita pero siya na ang sumagot ng lahat ng gastusin dito sa ospital. Nay, paano na ang pag-aaral ko? Paano na ako makapagtapos nito kung hindi na ako makakalakad pa? Paano na yung mga pangarap ko para sa ating dalawa, Nay? Matapos ng ilang araw na pamalagi sa ospital ay nakapagdesisyon na itong si Arlene na umuwi na sa bahay. Gusto niya makilala ang taong nakabundol sa kanya ngunit ni minsan ay hindi ito napakita sa kanya. Kaya naman sa oras na iyon ay tuloy na silang nakauwi sa bahay. Bigla naman pagdating ni Diego sa ospital para dalawin sana ang dalaga. Ngunit ayon sa doktor ay nakauwi na ito. Gusto niya humingi dito ng patawad kaya naman nagtungo siya sa information para naman malaman niya kung saan ito nakatira. Laking gulat niya sa kanyang natuklasan. Siya pala si Arlene Santillan. Bumalik sa kanyang alaala na Diego ang dati nilang katulong na nagangalang Cassandra Santillan.
Ito kasi ang nag-alaga sa kanyang anak noon habang nasa trabaho siya. Bukod tanging sila lamang ng kanyang mag-ina ang naiwan sa bahay kasama si Cassandra. Ngunit matapos naganap ang isang malaking sunog ay hindi na nakalabas pa ng buhay itong mag-ina, pati si Cassandra nakatulong. Kaya ito ngayon ang masakit sa kanya dahil sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Iniisip niyang baka hindi ito ang Santillan na kilala niya noon. Ganun pa man ay gusto niya ring puntahan ang mag-ina para bigyan ito ng kaunting tulong pinansyal. Ngunit kailangan niya ding mag-imbestiga kung sino ang may pakana ng aksidenteng ito. 3 linggo ang nakalipas, hindi tumigil si Don Diego para malaman ang katotohanan. Pinareview niya ang CCTV camera ng bahay at ito ang kanyang natuklasan. Kitang-kita sa camera na may ginawa ang dalaga sa ilalim ng kanyang sasakyan bago pa siya muling gumamit nito. At ayon sa investigasyon, ito ang dahilan kung bakit nawala ng preno ang sasakyan na dinadrive ni Don Diego. Sa mga oras na ayon, pinatawag niya ang mag-ina sa kinaukulan. Pinagtapat ng mga ito na sila ang may pakana at may plano para mawala ito si Don Diego. Sa galit ng Don, ipinakulong niya ang mag-ina. Hindi niya kasi lubos akalain na magawa nila ito, ganun pinakain, pinaswelduhan naman ang dalawa. Kaya ngayon, sa kulungan ang bagsak nila. Naging masaya itong si Don Diego sa wakas ay nahuli na ang mga taong nagbalak ng masama sa kanya. Pero hindi rin mawaglit sa kanyang isipan ang pangalang Arlene Santillan. Buwan ang lumipas, nagkasakit itong si Nanay Cassandra kaya natigil ang kanyang pagpapahanap buhay. Ito ngayon ang pinag-alala ni Arlene kung paano mabubuhay ang kanilang pamilya nang walang trabaho ang kanyang ina. Nay, aalis mo na ako saglit ha. Pero anak, kaya mo na bang maglakad? Ano ka ba, Nay? Narito naman ang wheelchair, hindi ba? At saklay ko para makalakad ako. Anak, sorry ha. Hindi ko naman kasi akalain na magkasakit ako eh. Nay, alam kong makakaahon din tayo sa mga pagsubok natin. Hindi tayo pababayaan ng may kapal, Nay. Sige, Nay. Dito ka lang muna ha. Arlene, anak, mag-iingat ka. Oo, opo nanay. Ngunit nabakasakaling may tumanggap sa kanya doon. Nasa loob na ito ng kumpanya, nakita niyang maraming aplikante ang nakapila. Nagandahan ng kanilang postura. Ngunit iniisip niya ngayon ni Arlene matanggap man o hindi, at least sinubukan niyang mag-apply. Marami ang nakatingin sa kanya marahil sa tingin nila ay nakatawa itong si Arlene sa kanyang sitwasyon. Miss, ang lakas naman ng loob mo para mag-apply dito sa kumpanya. Alam mo balita namin na stricto daw ang CEO dito, lalo na sa kalagayan mong yan. Paano ka makatulong sa kumpanya, miss? Siguradong hindi ka matanggap niyan dahil wala kang pakinabang sa kanila. Tumibig nga dyan, miss. Ang mas mabuti pa ay umuwi ka na sa inyo. Ngunit kahit binuli siya ng mga ito ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-apply hanggang siya na ang tinawag ng HR para sa interview. Ngunit nakatingin pa rin sa kanya ang ilang mga mata. Hindi niya alam kung naawa sila rito o pinagtawanan siya. Good morning, ma'am. Ako nga pala si Arlene Santillan. Naghahanap po ako ng trabaho. Kahit mababa ang sweldo, gusto ko lang po sanang makatulong sa nanay ko. Lalo na ngayon na may sakit siya. Miss Arlene Santillan, alam ko kung gaano mo kailangan ng trabaho. Pero sa ngayon kasi walang mababang trabaho na may magmamatch sa school record mo. Lalo na at high school graduate ka lang. Hayaan mo, kapag may naghahanap ng trabaho, tatawagan kita. Ayos lang ba sa'yo? Ilang minuto lang ay lumabas na ito mula sa office ng HR at umupo muna ito sa applicant area dahil napagod ito sa kakapila kanina. Pero wala lang lahat pala. Sa hindi inasahan ay nakatulog pala itong si Arlene sa may upuan. Miss, excuse me. Hapon na. Bakit hindi ka pa nauwi sa inyo? Nakita ni Arlene ang isang matandang lalaki. Tila may maamong mukha ito. Miss, anong pangalan mo, iha? Ako nga pala si Arlene Santillan. Nag-a-apply sana ako ng trabaho pero mukhang walang trabaho na nababagay sa akin. Naalaala ni Don Diego ang dalaga na kanyang nabunggo noong nakaraang buwan at tila ang apelidong Santillan ay kanya rin naalala. Miss, may kilala ka bang Cassandra? Kung hindi mo lang sana masamain. Po? Ang nanay ko po iyon, si Cassandra Santillan. Wala ka bang ama? At ikaw ang naghanap ng trabaho para sa inyo? Ang totoo po,
bata pa lang ako, iniwan na daw kami ng nanay, Cassandra ko. Kaya siya na ang nagpalaki sa akin. Miss, makinig ka. Ako nga pala si Don Diego, Madrid. Ang may-ari ng kumpanyang ito. Sorry ha sa nagawa ko sa'yo. Po, ano pong nagawa niyo sa akin? Ako kasi ang nagdala sa'yo sa ospital noon. Dahil nabangga kita. May tao kasi nagbabalak ng masama sa akin noon kaya nawala ng preno sa sasakyan at bumangga sa'yo. Sorry Arlene, hayaan mo. Babawi ako sa'yo. Suportahan kita sa lahat ng pangailangan mo. Po. Pero bago yun Iha, gusto ko muna makilala ang nanay Cassandra mo kung ayos lang sa'yo. Sige po. Okay lang ba Iha na ngayon na? Tsaka ihatid na sa bahay nyo. Sige po, sir. Nakasakay na itong si Arlene sa sakyan ng Don at sa labas pa lamang ng kumpanya ay marami mga mata ang nakatingin sa kanya na tila nainggit. Ilang oras pa ang nakalipas ay nakarating na sila sa bahay. Malungkot ang Don sa kanyang nakita. Dito ka ba nakatira Arlene? Mabuti at nakayan mo ang lugar na ito. Sir, wala naman po kaming magawa dahil mahirap lang po kami ni nanay. Kaya nga po, babawi ako sa pag-aaral para umahon kami sa kahirapan. Pero tila hindi iyon mangyayari pa. Arlene, magtiwala ka lang sa sarili mo. Alam kong makaya mo yan. Yung lahat ng mga bagay ay makuha mo rin. Pinalakas ng Don ang kanyang loob. Nay! Inay! Narito na ako! Anak, mabuti naman at nangawi ka na. O ano, kumusta ang lakad mo? Nay, hindi ako natanggap sa trabaho. Pero siya nga pala, may kasama ako ngayon dito, si Don Diego Madrid. Gusto niya po kayong makita. Cassandra? Ikaw ba yan? Don Diego? Cassandra, nasaan anak namin? Hindi ba ikaw ang nag-alaga sa kanya? Buhay pa ba siya? Hindi ba wala ka namang asawa? Paano ka nagkaroon ng anak? Don Diego, ang totoo, si Arlene po ang inyong anak. Hindi ko po kasi alam kung buhay pa si ma'am, kaya naisip kong wag na magparamdam sa inyo. Dahil napamahal na rin sa akin si Arlene. Anak, si Don Diego ang totoo mong ama. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa inyo ang totoo. Nay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kung hindi pa ako na-aksidente, hindi ko malaman ang totoo. Kaya nga, nasayo na lang kung sasama ka sa kanya, kay Don Diego. Pero Nay, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil ikaw pala ang nagligtas ng buhay ko. Cassandra, dadalhin ko si Arlene sa bahay ko. Ikaw, sumama ka rin sa amin. Kahit na ganun pa na nangyari sa atin, malaki pa ng utang loob ko sa inyo. Ipapaterapi ko si Arlene para muli siya makalakad. Gagawin ko ang lahat para muli makalakad ang anak ko. Simula sa araw na iyon ay dinala nga sila sa bagong bahay ni Don Diego at pinagamot niya itong si Cassandra at si Arlene. Hanggang sa makalipas ng ilang taon ay muli na numbalik ang lakad ni Arlene at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng kanyang daddy Diego. Hindi ito inasahan ni Arlene na magbabago pa ang takbo ng kanyang buhay, lalo na at nalaman niyang may ama pa pala siya. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna. Sana po ay nasiyahan kayo sa ating kwento. Maraming salamat. Abangan po natin ang ating susunod na kwentong pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.